Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Sir 9, November 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Lucas chapter 17, mga sanhi ng pagkakasala. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Lucas chapter 17 verse 1. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Verse 2, mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Verse 3, kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya magsisi, patawarin mo. Verse 4, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Pananampalataya sa Diyos, Lucas chapter 17 verse 5. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Verse 6, tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito na ang sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Ang tungkulin ng alipin, Lucas chapter 17 verse 7, sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka na? Verse 8, hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain, pagkakain ko, saka ka kumain. Verse 9, pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Verse 10, ganon din naman kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Pinagaling ang 10 kitungin, Lucas chapter 17 verse 11. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Verse 12, nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitungin, tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Verse 13, at sumigaw Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Verse 14, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Verse 15, nang mapuna ng isa na siya magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Verse 17, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Verse 18, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Verse 19, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Lucas chapter 17 verse 20, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. Verse 21, at wala rin magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo ay naghahari na ang Diyos sa inyo. Verse 22, ang sinabi niya sa mga alagad, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. Verse 23, may magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya, huwag kayong pumunta at huwag kayong maniniwala sa kanila. Verse 24, sapagkat pagsapit ng taktang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Verse 25, ngunit kailangan mo nang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Verse 26, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahonan ni Noe. Verse 27, ang mga tao nooy
nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw ng sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Verse 28, gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Verse 29, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umula ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Verse 30, ganon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Verse 31, sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Verse 32, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Verse 33, ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Verse 34, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Verse 35 to 36, may 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kunin ang isa at iiwan ang isa. Lucas chapter 17 verse 37, saan po Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Lucas chapter 18, ang biyuda at ang hukom. Lucas chapter 18 verse 1, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Verse 2, sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Verse 3, sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Verse 14, nanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Verse 5, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako saka pupunta niya rito. Verse 6, at nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Verse 7, ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw-gabi, sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal. Verse 8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Ang talinghaga ng Pariseo at ng maniningil ng buwis. Lucas chapter 18 verse 9. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Verse 10, may 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin, ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Verse 11, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Kaya ako nangiti, guys, kasi para bang self-serving naman yung ginawa nito ng Pariseo na ito. Pinupuri yung kanyang sarili. Okay, Lucas chapter 18 verse 12. 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Verse 13, samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Binasbasan ni Jesus ang maliliit na bata. Lucas chapter 18 verse 15, inilalapit ng mga tao kay Jesus pati ang kanilang mga sanggol upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Nang ito'y makita ng mga alagad, pinagalitan nila ang
pinagalitan nila ang mga tao. Verse 16, ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihang, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Okay. Verse 17 guys. Lucas chapter 18 verse 17. Tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos gaya ng isang bata ay hindi paghaharian ng Diyos. Ang lalaking mayaman. Lucas chapter 18 verse 18, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Verse 19, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti. Verse 20, alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo ang iyong ama at ina. Verse 21, sinabi ng lalaki, sundin ito ng mga witnesses tsaka resource person doon sa Quadcom at Senate hearing. Yung verse yung verse 20, Lucas chapter 18 verse 20. Alam mo ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, at igalang mo iyong ama at ina. Kasi maraming saksi doon guys, katulad kagabi. Hindi mo malaman kung kung yung pagsisinungaling niya ay para kanino, kung para ba sa kanyang amo dati or para saan, basta halata mo kasing may pinoprotektahan na amo niya, boss niya dati. So, sundin nila ito, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Dapat puro katotohanan. Gaya nga sila pinapanumpa guys, bago pinapanumpa sila na pawang katotohanan lang yung sasabihin nila. Pero may makikita pa rin tayong nagsisinungaling. Okay, Lucas chapter 18 verse 21, sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata. Verse 22, pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang iyong ari-arian at ipamamahagi. Yung verse 22 guys. Lucas chapter 18 verse 22, pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, pagkatapos ay bumalik ka at sumunod ka sa akin. Verse 23, nalungkot ang lalaki nang marinig iyon sapagkat siya ay napakayaman. Verse 24, nakita ni Jesus na nalulungkot ang lalaki, kaya't sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Verse 25, mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Verse 26, nagtanong ang mga naroong nakikinig, kung gayon sino pa kaya ang maliligtas? Verse 27, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Verse 28, nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na po namin ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Verse 29, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ni naman ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak alang-alang sa kaharian ng Diyos. Verse 30, tatanggap siya ng higit pa sa buhay na ito, at sa panahong darating tatanggap pa siya ng buhay na walang hanggan. Ikatlong pagkasabi ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Lucas chapter 18 verse 31, ibinukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanila, pupunta tayo sa Jerusalem at doon ay matutupad ang lahat ng isinulat ng mga propeta tungkol sa anak ng tao. Verse 32, siya ay ibibigay sa kamay ng mga hintil, kutyain, hahamakin at duduraan. Verse 33, siya ay hahagupitin at papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Verse 34, subalit ang 12 ay walang naunawaan sa kanilang narinig, hindi nila makuha ang kahulugan niyon at hindi rin nila naintindihan ang sinasabi ni Jesus. Pinagaling ang lalaking bulag
Lucas chapter 18 verse 35. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Verse 36. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Verse 37. Nagdaraan si Jesus na taga Nazareth, sabi nila sa kanya. Verse 38. As siya ay sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 39. Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Verse 40. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus. Verse 41. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli, sagot niya. Verse 42. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo, pinagaling ka na iyong pananampalataya. Lucas chapter 18 verse 43. Noon din nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Bukas na itong chapter 19 guys. Bye everyone. God bless.